Magandang araw po mga kababayan sa iba't ibang mga dako na ngayon po ay nakamonitor sa atin sa pagkakataong ito. Ang amin pong pag-asa ay magkaroon tayo ng kaalamang maghahango sa atin sa kamalian at saka sa kadiliman sa ating panahon. Gaya halimbawa ng mga pandaraya, pagliligaw, ay hindi madalas pinag-uusapan sa mga relihiyon, lalo na yung malalaking relihiyon. Kaya nga, yung mga pagliligaw, itinatago yan eh. Hindi yan ini-expose. Alam nyo po yung bulok, pagka yan tinago mo, lalo yung mabubulok. Pero pag yan po ina-expose, magkakaroon ng lunas na mapigil ang pagkabulok. Ganyan po ang kalakalan ng buhay, ng pananampalataya, ng sosyedad sa ating panahon. Siguro hindi kayo tatanggi na ang ating panahon ay punong-puno ng corruption. Nabubulgar naman, awa ng Panginoon, ang mga corruption sa relihiyon ngayon. Yan po ay niloloob ng Diyos na ma-expose. Gaya rin ang mangyayari sa iba't ibang mga relihiyong itinatag ng tao. May hula po sa Apokalipsis na yung dakilang Babilonya, simboliko ng maling pananampalataya o relihiyon, ay maguguho, babagsak at mabubulgar ang kanyang kahiahiyang korupsyon. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang Nahum Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 5. Dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pang-engkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-eengkanto. Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, at aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Po binabanggit ang hula ni Propeta Nahum na minagandang patutot. Alam nyo talaga, sa kalakalan sa mundo, yung patutot para mabili, pinagaganda yan. Kasi kung hindi mo pagagandahin, sino naman ng lalaki na papatol sa patutot, nauupahan yung patutot. Kaya yung patutot, pinapaganda. Sabi doon sa 3:4, dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pang-iengkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang pang-iengkanto, sabi ng Diyos, narito ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon. Aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Kaya po ma-expose yung kahihiyan nung dakilang patutot. Yan po ay larawan ng isang grupo ng mga maling relihiyon. Basahin natin ang 17:1 hanggang 5 ng Apokalipsis. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay.
at nararamta ng babae ng kulay ube at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Ayon, yung nakita na vision ni Juan ay isang babaeng patutot na nakasakay sa isang hayop na mapula na may 7 ulo at 10 sungay. Ang sabi niya kay Juan, bakit ka nang gigilala sa nakikita mo? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang hiwaga niyang babae na yan at ng hayop na kanyang sinasakyan. Nung ipaliwanag na po kung ano yung babae na yun na patutot na hinuhulaan ni Propeta Nahum at ipinakikilala sa Apokalipsis, doon sa 17-18 ay ganito po ang nakasulat. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Meron kayong maiisip na isang bayan o city. Yung po salitang bayan sa Tagalog, city yun sa English. The woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Yung palang babae na yon na patutot, yung pala'y isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Mag-isip na kayo ng syudad na nakapaghahari pati sa mga hari sa lupa. Yung syudad na yon ang tinutukoy na patutot. Kaya po mga kababayan, hindi maiiwasan na yung pong mga corruption doon sa syudad na yon, sa isang city, ay ma-expose yun. Sabi kasi ng Diyos, ilililis ko, sabi niya doon sa babaeng patutot, ilililis ko ang laylayan ng iyong damit sa harap mo. Ipakikita ko sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Yan po ang dahil, mga kapatid, kaya ang mga bagay sa relihiyon, tinatakpan, yung mga corruption, itinatagong pilit. May kasabihan po ang mga tao na pwede kang makapangloko ng tao sa isang pagkakataon, pero hindi mo pwedeng lokohin ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Makakahalata sila. At sana makahalata kayo mga kababayan, magsuri tayo.